So ngayon, itong sila, kaya ito, this is already an act of desperation. Ngayon, siguro ang pinangako sa kanila is, o kaya naming magpaluwal para sa Kongreso, pero sa Senado hindi pa namin alam kung kaya namin makapagpaluwal kasi nga malaki ang bayad diyan. Congressman pa nga lang kung totoo 20 million. Baka congressman lang 'yan. Kung senador ka, magkano puro re-electionist, ang daming re-electionist niyan for 2028 ha. So mga bakla kayo, ang kukunin niyan. Bigyan mo kami ng pangkampanya. Bigyan mo kami ng ganito, bigyan niyo kami ng maraming hihingin yan. Kung ikaw kung senador ka, ikaw Senator Joey. Senator Joey, bumoto ka ng impeachment ni Sara. Kung mukha kang pera, ano sasabihin mo? Magkano bigayin sa Senado, Kongreso? 20M? 20M. 20M? Gusto ko triple. Baka nga hindi lang triple na gusto. Malabong triple. Kasi Justice Corona 50M 50M na kay Justice Corona, diba? Kay Justice Corona So, imposible na if I am it should be at least $1 billion per senator. Yeah, $1 billion per senator yan. Kasi una-una, kailangan nila ng pangkampanya sa 2028. Kasi nga, bakla. Tapos iniisip niyan, mawawala, na talaga, kisa talaga kagad sila sa Mindanao. So, yung pag may kalaban ka na malakas sa Mindanao, bakla mahirapan kang talunin yan. So, yan ang mga iniisip niyan. This is all about political calculation. Kaya ngayon, itong sila is, kaya siguro sinabi lang, is ipinangako nila na hanggang ano lang kami, hanggang Kongreso lang kami, at siguro panakot sa Senado, ganyan. Kaya nga 'di ba, sino mga gusto nilang kasuhan? Si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, Jinggoy Estrada, Bato. So, ilan yan? 1, 2, 3, 4. Kung ma-execute nila yung 4 ng sabay-sabay. The Villars. Gusto rin nilang. Pero yung Villars ang ginagawa nila, iniipit nila mga negosyo. At gusto rin nila ipitin yung mga Villar, hindi ba? Nakita na natin the desperation of the administration. Desperation. And sa mga kakampings, hindi kayo bida dito. Supporting actor kayo ni BBM. Correct. Actually, nandun may mga pink vlogger, si Lovely Granada, and another TikToker, yung TikToker na matandang, ang pangalan niya sa TikTok, Bruhe. As in, nobody naman yun. Talagang walang kakwenta-kwentang tao yun. And tao yun ni Trillanes na vlogger. Pero pink siya sa TikTok. They were in the premises. Pagkatapos, pinagsisiguan sila ng mga Duterte supporters doon. Andun sila, kasama sila ng grupo ng NBI, SAS. Okay. Andun sila. Kasi talagang parang, wow, talaga. Talagang front seat ang mga talagang ang kain suka galore, talagang talagang niyakap na ng mga ito. Ayun. I think they wanted to cover yung actual arrest on they want to cover the actual arrest of Bato if ever that would happen. Now I think sabi nag-uusap daw sa loob I do not know kasi girl, binugbog ng NBI yung sergeant at arms ng isang sergeant at arms ng Senate. And this is something really parang bakit tayo darating sa ganitong punto? Dumating na sa ganitong punto kasi ano na yan? Ano ba sabi ko? Wala
wala, ano na yan desperation na ganyan sila ka-desperate na mawala si Sara. Pero sinabi ko na nga, kahit naman hindi umatin si Senator Bato de la Rosa, It's not the pivotal vote. Yeah. It's not even the pivotal vote. Because they thought that they would be able to swing the Ejercitos, JV, and Jinggoy. That's what they thought. Si Jinggoy, grabing pambubuli yung naranasan niya last week. Na, kakasuhan siya. Kaya itong 13 na ito, na senador na ito, you expect na lahat talaga gagawin nila dito sa 13 na senador na ito na bagong majority. Girl, kahit naman mapunta si Jinggoy or si JV sa kabila, talo pa rin sila. Ano sila, 8, 9, 10? Hindi, ang nangyari ngayon, nakita natin na the executive, wala silang power sa wala silang power sa Senate. Hindi nga ito napigilan ni Bongbong at ni Ma'am Shi. Ibig sabihin, napaka-loose nung hawak nila sa Senado. Sa Kongreso kasi pera-pera lang yan, girl. Oo. Pera-pera lang yan. Hindi kailangan. Itong Senado, unang-una, kung babayaran man sila, mas malaki ang bayad. Mas malaki ang bayad. Why? Because mas mataas ang risk. Kasi ang voters ng senador, national Yes. Mas malaki ang risk nila, di ba? Mas malaki ang risk nila politically. Mas malaki ang bayad kasi national. So wala ka talaga kagad sa pag wala kang boto, girl, bumagsak ang boto mo sa Mindanao, di ka mananalo. Hindi ka mananalo. Pag national ang takbo mo, hindi ka mananalo. Pag senador, hindi ka mananalo. So, kaya hindi nila hawak, hindi nila kayang hawakan ang Senado. And I think yun na lang siguro ang ipinangako ng House of Ma'am Shi and Pop Shi na hanggang Kongreso lang kaya namin. In fact, mini-meeting daw talaga ni BBM yung this is were just words from the grapevine. There were several meetings attended by some congressmen with either BBM present or representative from Malacanang is present, asking them na yun nga, na kailangan dapat daw yung boto mas madami kaysa sa previous year. And they were able to successfully do that, because the vote that they get in the House of Representatives is 255. Ayun. So mukhang baka ang totoo yun, 20 million cash. Ayan. Ganon. And then, pero sinasabi daw talaga rin, in the same conversation, na hindi sila sure kung ano ang mangyayari sa Senate. But they are going to take one day at a time daw pagdating sa Senado. Ayun. Buti na lang nakaupo na si Senator Cayetano. Kung si Soto pa ang nakaupo, naku, sigurado i-surrender yan si Bato. Kita mo kanina para wala siyang comments sa nangyayari kay Bato kanina. Well, Soto really wanted to surrender Bato. I think kasi siya ang nagpapasok sa NBI at kay Trillanes sa vicinity. And oblivious siya doon sa fact na maaaring ang arestuhin si Bato. So I think Tito Soto must be massively called out. Did you do that to your fellow senator? Tito Soto, did you do that to your fellow senator? Certain votes po ang minimum sa Senate ko, kaya pinipigilan si Bato. Bakit 13 votes ang minimum? 24 sila di ba? Oo, simple majority.
Ano ba simple majority? %50. Kasi Naman, hindi nila alam, 13 kasi nga. hindi nila alam na may mag-a-abstain, in fairness. Hindi nila alam na may mag-a-abstain, kaya ang kanilang accounting, ano, 50% plus 1, which is 13. 13, oo. Okay, kasi they are working on the assumption na walang dalawang mag-a-abstain. Na Kasi walang kaso, dalawang mag-a-abstain and they're gonna get Jinggoy. yeah, kaso nga may dalawang nag-abstain. Ang tanong, bakit sila nag-abstain? Ibig sabihin, hindi rin nila nabuo yung 12. Doon yung kadila for them. Kasi kung susumahin mo, ilan lang yung nandun, yung nag-choose to retain Tito Soto. And that is actually only 9, minus 1, 8. 8, 11 versus 8. Kung tatanggalin mo so ano talaga, so ang eksena nito is tama. Siguro pinapunta nila si Bato in order to break a possible deadlock. Enable to break a possible deadlock. So this is all in the realm of possibility. Kaso nga, may curveball, may dalawang nag-abstain, bakla. Ibig sabihin, bakit may nag-abstain? Yung nag-abstain, ito yung, siguro out of respect na lang kay Tito Soto, mag-abstain na lang ako. True. Tapos si Subiri, bakit siya nag-abstain? 13 yung simple majority if everyone. Pero kasi the simple majority is still gonna be required kasi yung you don't work on the assumption kasi mag-a-abstain eh. Kaya siguro yun yung ano nila. 13. They're hoping for a 13. So ngayon, they think that they could get pag hindi dumating si Senator Bato, hindi mapapalitan si Tito Soto. But the thing is, ang daming curveballs na nangyari. Dumating si Bato, ikalawa, may dalawang nag-abstain. So nasupalpal talaga sila, mga bakla. Oo. Actually natulig nga daw sila Tulfo. They weren't they did not see it coming that the Senate presidency is going to be changed. Kasi syempre, nangangarap din sila na matanggal si Sara. Dahil pag natanggal si Sara, syempre, ang mga Tulfo, pwede na sila mag-position for 2028. Huwag lang sila yung ayaw nila tumakbo. Hinihintay nyo lang kung tatakbo si Sara o hindi. Sabi ni JS Reyes, Ma'am Joey, ano tong pinagsasabi ni Alan Cayetano na wala pang naaresto sa loob ng Senate? Ano to? Teka lang ha, magkalinawan lang tayo. Meron bang warrant of arrest si Senator Bato issued by Philippine court? Wala tayong pakialam doon sa warrant of arrest ng ICC. Okay? Yung warrant of arrest ng ICC has still to go through the validation of the Philippine court. Ang tanong, nangyari na ba yan? Alam mo, ano to? Buwan pa rin mga NBI agent after mambugbog. If you think you're doing the right thing, bakit kayo tumakbo? Diba? Ayun na nga, no? We live in bangag times. True. Grabe, napakawalang haya, diktador na gobyerno. Bakit kasi tayo si Trililing na ipakulong si Sen Bato sa dahig? May hukuman naman tayo dito. Bakit ang goal kasi talaga nila, mapigilan yung matanggal si Soto as Senate President. Yes, because that's their chance to that's their chance to maneuver the impeachment trial. Kasi nga wala na silang ito mga friends ang eksena. The crucial ang kasi nila,
sinabi na ni Trillanes noon na ang chance nila 2026 is their last chance. Okay? Pag hindi natanggal si Sara ng 2026, wala na. That is, si Trillanes mismo nagsabi niyan, hanapin nyo nga kung saan niya sinabi yan, pero may sinabi siya sa ganyan publicly. So kaya, Trillanes is so desperate to do everything. Lahat sila desperate, like mga campings, mga whatever. Kasi nga, last chance na nila yan. Last chance. Kasi pag hindi nila natanggal si Sara ng 2026, bakla kahit campaign funders, mahihirapan silang kumuha. Correct. Mahirapan silang kumuha ng campaign funders. Kasi, kung Amerika para sa kanila, magkano lang ibibigay sa kanila ng Amerika? Like, what? 10 million US dollars? Hindi naman makakabibigay ng ang Amerika ng bonggang-bonggang amount. Ng Senado kasi ang balita, ang NBI nag-take over. Correct. It will only give as much. Pero, after that, ano ka na? Ang kalaban mo, Sara Duterte, hindi naman pwede makapaglabas ang CIA ng napakalaking pera. Bakla meron silang limited fundings for all these kind of things, no? Hindi, ang pera nila, unlimited. Ang dami silang pinagkaagastusan. Marami silang pinagkagastusan, meron pa sila Iran ngayon, hindi ba? So ngayon, itong sila, kaya this is already an act of desperation. Ngayon, siguro, ang pinangako sa kanila is, kaya naming magpaluwal para sa Kongreso, pero sa Senado, hindi pa namin alam kung kaya namin makapagpaluwal kasi nga, malaki ang bayad dyan. Congressman pa nga lang, kung totoo, 20 million. Baka congressman lang yan. Kung senador ka, magkano, puro re-electionist, ang daming re-electionist niyan for 2028, ha? So, mga bakla kayo, ang kukunin yan. Bigyan mo kami ng pangkampanya. Bigyan mo kami ng ganito, bigyan nyo kami ng, maraming hihingin yan. Kung ikaw kung senador ka, ikaw Senator Joey. Senator Joey, bumoto ka na impeachment ni Sara. Kung mukha kang pera, ano sasabihin mo? Magkano bigayin sa Senado, Kongreso? 20M? 20M. 20M? Gusto ko triple. Baka nga hindi lang triple Hindi, gusto. malabong triple. Kasi Justice Corona 50M 50M na kay Justice Corona, na kay diba? Justice Corona So, imposible na if I am it should be at least 1 billion per senator. Yeah, 1 billion per senator yan. Kasi una-una, kailangan nila ng pangkampanya sa 2028. Kasi nga, bakla. Tapos iniisip niyan, mawawala, na talaga, kisa talaga kagad sila sa Mindanao. So, yung pag may kalaban ka na malakas sa Mindanao, bakla mahirapan kang talunin yan. So, yun ang mga iniisip niyan. This is all about political calculation. Kaya ngayon, itong sila is, kaya siguro sinabi lang, is ipinangako nila na hanggang lang kami, hanggang Kongreso lang kami, at siguro panakot sa Senado, ganyan. Kaya nga, diba, sino mga gusto nilang kasuhan? Si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, Escudero, Jinggoy Estrada, Bato. So, ilan yan? 1, 2, 3, 4. Kung ma-execute nila yung 4 ng sabay-sabay. The Villars. Gusto rin lang. Pero yung Villars ang ginagawa nila, iniipit nila mga negosyo. At gusto rin nila ipitin yung mga Villar, hindi ba? So feeling ko talaga, yung sa mga Villar, feeling ko nalusutan na ng mga Villar. Hindi. Canceled mga energy contracts ng mga Villar. Mosh, nung nagsalita ang matandang Villar, nalulungkot ako sa ginawa. Yun lang yung statement niya, ha? Bex canceled ang mga energy contracts ng mga Villar. Hindi, pero feeling ko, nalusutan na nila kung ano man yung iba. Kasi yung canceled energy contracts, ano na yan, girl, ano na lang yan, sa
sa Los Eme na lang yan. Pero yung mas hindi nila Pero malaki kasi siguro nalusutan na nila. they took away parang a huge income stream for the Villiers when they canceled those contracts. So may latay talaga yun, may latay. Pero tama ka, in a sense, nalusutan nila kasi kumbaga parang hindi kaso, pero iniipit yung negosyo, ganon. Hindi yung parang ipapakulong sila, may plunder or whatever, ganon. Hindi ganon. Pero inipit nila yung binawasan nila yung income stream ng Villiers. Well, kung ipit lang naman, bakla, ang negosyo naman, nababawi naman yan eh. Nababawi naman yan. Yes, diba? yes. So ganyan, lalo na ilang taon na lang si Bongbong, parang ano ba naman yung maghintay ka ng ilang taon? Mababawi yan, mababawi. Pero ang sige, Bongbong pa naman ngayon, 2 years or earlier na, di ba? 2 years earlier. Bilis na lang yan, mga bats. So ngayon, itong nangyari sa Senado, magkasunod to yung Kongreso and yung sa House of Representatives saka sa Kongreso. Sa Kongreso, nakapagluwal ng pera, 'di ba? Nakapagluwal ng pera ng bongga. Ang alakad niya, hindi ba? Okay. Mali-maleta 'yan, 'di ba? Mali-maleta. So kasi ganyan naman 'yan no. Pera or both? Pera or iipitin namin yung budget mo, iipitin namin yung ganito, eksena. So, ngayon, nadaan sila sa pera. So, ngayon, impeachment na. Ngayon, pagdating dito sa impeachment, hindi nagagalaw yan sila, Hindi nagagalaw yan sina BBM. Hindi ba? Kasi nga, bakit pa kami gagalaw? Nakapagpaluwal na kami. So kayo na makakamping, bahala na kayo dyan. So ngayon, etong kay Trillanes, ito siguro yung sinabi nila na, okay, kailangan nating maharang si Bato. Ngayon, siguro ang sinabi nila, ang napaluwal ng executive, sige, paano mo sa NBI? Kaso hindi nga, di ba, hindi PNP ang pinapunta. NBI. What siguro yung NBI NBI yung go na go. To do with NBI kasi nga syempre si Matibag, na yan, Alam na natin si Matibag kung anong klase ng tao si Matibag. True. Oo. Si Matibag ang yung pasok na pasok ang kanyang qualities sa mga hinahanap na. Alam niyo, kung ako, maghahanap ako ng mga walang halangang kaluluwa, si Matibag. Matibag, yes. Diba? Actually, Matibag, General Torre, yan talaga ang mga kanilang mga wangis, no? Oo. Diba? May mold. Diba? Alam mo kaya siguro hindi nila makuha ang PNP. Siguro may resistance sa PNP kasi PMAyer to si Bato Nartates. Hindi nila makuha. Siguro sinabihan sila na, naku, wag po tayong sumama dyan kasi may mga papalag na eme. So, at lalong-lalo na, natuto na sila dun sa nangyari kay PRD. I think everyone already, girl, hindi ba nila nakita, nung kinuha nila sa PRD, nung sinurvey uli yung Gen Z, bumagsak ang suporta ng Gen Z doon sa pag-aresto kay PRRD. Ibig sabihin, the sentiment now of the people is they are against these kinds of machinations. Ngayon, pinakita nyo itong ganitong machinations kasi you are hoping na mapigilan nyo si Batong bumoto. Kasi nga, alam ninyo, di ba may mga palabas pa si Falsis na according to my Tweety Bird, hindi sila makukuha ng boto. The Senate coup is not gonna happen. Hindi mangyayari kasi nga daw parang hindi chances of a coup tomorrow 1% na lang kasi is trying to mount a Senate coup pero walang
paputok bukas kung absent pa din si Bato de la Rosa. So yun yung ano nila, kung absent pa din. So they were hoping na hindi makukuha yung 12-3. Ay, hindi makukuha yung 12-3. Kaso nga, tatanga-tanga sila, kahit sabihin natin na hindi pasok yung 12-3, bakla, 9, ilan ba dapat para ano lang, simple majority lang ba? Simple majority lang, of paano pa kung of the kung 24 nag-ano of pa the rin, Senate members, hindi yung present. of the Senate members ba? Of the Senate members, hindi yung of those who are present. Pero sa botohan, kaya sa botohan importante nandun ka kasi you can only vote. Hindi ka pwedeng mag-vote ng yung papadala mo lang yung boto mo. Kailangan mong mag-appear. Yun yung nasa rules ng Senate. For changing Senate president? Oo. Hindi, pero yun din yung talaga yung rules ng yun din talaga yung rules ng Senate, even in other matters. Ganon. Senate rules Philippines voting. Ito. The Senate shall elect. Mahirap ng tayo ma-fake news, girl. Kailangan exact. A majority of all members present, provided that the quorum exists. With 24 senators, a quorum requires at least 13 present. So kahit 13 lang kayo, girl. Majority approval means at least 13 votes. Nakalagay? Oo. 13 is quorum. 13 is, number 8. Page 7. Binabasa mo ba yung rules mismo? Some matters require majority of all members, 13 of 24. Yung Senate presidency, majority of all members yan eh. The Senate shall elect in the manner herein after a president pro tempore, a secretary, and a sergeant at arms. Okay. The president. Senate president. Voting. Vote. Voting, page 57. Nasa akin na yung rules. Okay. Nakaharap rin ako sa rules eh. Page 57, nominal, viva voce. Okay, if there's a doubt, nominal voting, president shall not be obliged to vote. Senate President. Election of officers, 7, page 7 be. Election of officers. Election shall be elected by majority of all its members. Ayan. Majority of all its members. The officers, ayan, oo. So yun. Simple majority lang yan. So 50% plus of all members. 13. 13 lang ang kailangan ko. 13 lang kailangan talaga nila. So pivotal nga si Bato. Kasi of all members eh. But for other matters,
in order for them to do business, ang present kailangan 13. And then, the action to be affirmed, kailangan majority of the present members. Ganon. But for matters like electing an officer, of course, Senate President is an officer, it has to be a majority of all the members. So yun lang, so ang ano lang talaga nila noon is, ang chance lang talaga nila na na mangyari yung Jesus Falsis, Madam Auring prediction. Oo. Jesus Falsis manghuhula sa Quiapo. Manghuhula sa Quiapo prediction is kung hindi pumasok si Bato de la Rosa. So they already know na 12 ang meron na. Alam na nilang sigurado na yung 12. Kaso, kung hindi umabot, kung 12 lang kayo, magiging Senate President pa rin ba si Senator Cayetano? Kung Election. Kasi si Tito Soto, naging Senate President siya. Ilan ang bumoto sa kanya? nung naging Senate President siya. Very din, I think around 13 lang din. Kasi Villars, hati yung Villars at saka hati yung Villars. Yung parehas na Villars sa kabila yan. Tapos, Jinggoy is part of the minority. Pagkatapos, sino ba yung kasama niya sa isang minority pa? Teka ha. Ang nasa minority ay Miguel Zubiri nasa majority at nag-abstain to eh. So basically, ang bumoto kay Tito Soto noon, Bam Aquino, Win Gatchalian, Risa Ontiveros, Lacson, Lapid, Pangilinan, Tulfo, Tulfo, dalawang Villar, Miguel Zubiri. Yun. So ilan lang bumoto kay Tito Soto? 13 din. Hindi, 19-4. Hindi pala. Ano pala ito, archiving? Kasi pagkapanalo ni Tito Soto, doon nagkaroon ng parang pinakamalaking minority. Ito nakakaloka. 59 daw, 59. I think ito nga yun, kasi 9 ang minority eh. 9 ang minority. Ang minority. Ang archiving, 19-4. Nung archiving nung impeachment. Tapos ngayon, ang result is 13-9. Okay? Actually 13-8 lang talaga kayo. Or 12-8. 12-8 lang talaga ang totoong labanan. Kasi may gentleman's vote si Tito Soto sa kasi Alan. Okay. Okay. So, actually, pa rin pala? 13, magiging 13-9? 39, ililipat mo lang si Soto sa kabila, tapos ililipat mo lang si Alan dun sa kabila. So, 13 pa rin. So, ngayon, mahirap na kayong mapuno yung 16 required. Mahirap na mapuno yung 16 required for impeachment. Okay? Alam na naman nilang mahirap po yung 16 required. Ngayon, bakit gusto nilang si Tito Soto ang maging Senate President? Because Tito Soto as Senate President can be so loose in admitting inadmissible evidence. Nagets niyo? One more time. Sorry, hindi ka namin nahabol. Kasi Tito Soto can be so loose in admitting inadmissible evidence. Yeah.
Senate Tito Soto can be so loose in enforcing rules Yung of kasi hindi siya evidence. magaling sa batas-batas eh. So, hindi niya matitimon ng maayos Kasi yung naalala mo, di ba naalala mo yung kay Heidi Mendoza? mm. 'Di ba sabi ang nag-overrule na bakit kasama to sa evidence? 'Di ba si Enrile ba yung nag-rule? Tama ba? Lawyer yata ng defense. 'Di ba ni-raise ng lawyer ng defense tapos si Enrile. pinagbotohan pa ba? I-admit yung evidence or what? Oh, parang Anyway, pinag-usapan pa. yeah, so gusto nila ng maging relax yung rule. So ngayon, ang ano na ngayon, bakit na sila naglipatan? I really think that NPC, this is already party politics. Ang nationalista, I think they will already team up with nationalista will already going to team up with PDP Laban for 2020. 2028. Oo. NPC, National People's Coalition ni Danding, I think nag-ano pa sila. Nananansya pa sila. Yung mga NPC, the political party itself. political party, oo. Oo. Pero ang mangyayari na dyan is mape-prevent yung gagamitin yung Senate impeachment trial really for just i-continue lang itong mga katsipan ng mga arguments ng mga kakampings. Oo. Yung mga kakampings kasi yung parang yung reaction dyan sa PMN video. Anong issue? What do we think daw ba about the PGMN issue? About the PGMN video, ganon. Ako, ang sinasabi ko nga, hindi ko malaman kung bakit yung kampo ni Martin thinks na this is worth 300 million. Kasi una-una, I think there is a discrepancy between expectation and reality. Expectation and reality. Kasi sinabi, ang ano nila is mastermind. 'Di ba ang sinabi din correct me if I'm wrong, sinabi din doon nung nagreklamo, yung representative ni Romualdez, palalabasin na siya ang mastermind ng flood control corruption. Okay. Ang tanong ko, yung PGMN video ba, was it about flood control? It's not. It's not about flood control. So malayo. So hindi ka mapipin down about flood control corruption because the video was not about flood control. What was the video about? The video was about the scandal of MOOE. Kami dito, ayaw man namin o sa gusto yung MOOE na yan. It is legal. Okay? And yung auditing yan, ang auditing yan, pirmahan lang yan. Okay, pirma. And then that's it. Pirma lang yan ng congressman na, halimbawa, Congressman Joey. Itong allotment mo for professional services, 10 million. Ang audit ko, yung pirma ng congressman na nakatanggap siya ng 10 million. Hindi ko na i-audit. I take their word for it. Oo, and take their word. Hindi ko na i-audit si Joey. Hindi nga yan sakop ng procurement eh. 'Di ba? Halimbawa, okay, ito lang ang pag sa gobyerno ito lang ang ating limit for consultant. Walang ganun. Correct. Walang ganun. And then that's it. Ngayon, yung Martin Luther Fund, okay yung Martin Luther Fund na hashtag. The thing is, kay Martin ba napunta yung
increase ng MOOE. Hindi nga kasi nga that is distributed among the congressman Yes. for whatever reason. Kaya may naging malaking cut ba si Martin? Of course, because he was Speaker of the House. Ang Speaker, malaki talagang MOE ng Speaker. Speaker ka eh. Di ba? Pag chairman ka ng committee, malaki din ang MOE mo. Di ba? Pero, sasabihin na napunta lang to kay Martin, I think that is incorrect. Kaya nga, sindikato yung Congress. Yes. Yes, correct. Naghahati-hatian nila yung MOE. Okay? At ang nagde-decide ng allocation niyan is Speaker. As Speaker, nagde-decide ng allocation o kung i-release ba yung sa'yo or whatever. Kaya nga, di ba yung Duterte Youth, wala silang MOE. Yeah, correct. Lahat Even ng though, lahat ng mga hindi nila mahawakan. walang MOE. Yung party nga nila Rowena Guanzon, wala, di ba? Wala na silang MOE, hindi pa sila pinapasok sa Congress. Correct. Oo, kahit nanalo. Ayan. So ganun ang eksena. MOE ang ganap dyan. Nakaloka si Richard Gomez, bumoto-boto ng yes. Ewan ko sa'yo, Richard. Wala kang bayag. So ganun ang eksena ng buhay. And now, kung sasabihin mo na si Martin yung mastermind nun, na okay, siya magpapalaki ng MOOE, hindi nga po pwedeng makalusot yun kung hindi aaprubahan ng presidente.